Maadong adlaw mga ka-wonder. Today we are here in one of the most beautiful and underrated province in the Philippines, the province of Romblon. Tara mga ka-wonder, ikutin natin ang buong probinsya ng Romblon. Ang lalawigan ng Romblon ay binubuo ng 20 na mga isla at ang bawat isla ay may kanya-kanyang kagandahan at alindog mula sa malilinis na dalampasigan hanggang sa luntiang mga kabundukan. The province of Romblon is delineated by 3 principal islands: Tablas Island, Romblon Island, and Sibuyan Island. Alright, so mga ka-wonder, we are here sa GT Port. And ari kita subong, kalbawpot po si Rene Alawamento, si Chef Rene. We are here sa terminal sang mga past ferry going to Romblon. And yung pamasahe is nasa 450 pesos plus the terminal fee. When you're going to Romblon, it's either you're going to arrive in Loop or Santa Fe. And from Loop, mga 40 or 30 minutes drive to Udyungay. Going na kami Romblon. Ariamon Barko, Asakyan. And it's going to be 2-hour boat ride from Katiklan to Loop, Romblon. It's in Tablas Island. Alright, so we're about to dock at Loop Port in 30 minutes. And Tagina, we left Katiklan Fort around 12:30. And around mga 3:30 na subong. So mga at least 2 hours na boat ride down. We can see the port now. Medyo ang biyahe, hindi man siya mabalod. Medyo chill lang yung ride natin sa small na pambo. Okay, good morning mga ka-wonder. No, we just woke up. Time check, it's already 1 a.m. in the morning. And we have to travel to Sibuyan Island. From Udyungan, it will take us 1 hour ride to San Agustin. Darating kami ng San Agustin mga I think around 2 o'clock or probably 2:30. And another boat ride from Tablas Island to Romblon. I think mga nasa 1 oras siguro, 45 minutes. And then from Romblon to Sibuyan Island. According to the cart, mga dadating kami ng Sibuyan mga around 9 or 10 in the morning. Another adventure. Kasi medyo malayo yung pupuntahan namin. Pero sabi nga nila, kung saan yung pinakamahirap na travel or yun yung pinakamagandang destinasyon. Kakarating lang namin ng San Agustin Port. So another boat ride. Mga 1 oras naman siguro going to Romblon Island. Mga around 4:30 a.m. na kami nakasakay ng barko due to queuing ng mga sasakyan papuntang Romblon. Since may dala kaming sasakyan, yung pamasahe namin nasa 880 pesos at yung passenger fare naman nasa 112 regular. At para sa karagdagang informasyon regarding about sa pamasahe, ilalagay ko na lang sa description. There we just arrived, Romblon Island. And exactly 1 hour yung trip natin at saka again, hindi maalon. So anyways, after this, off to Sibuyan Island. So yun na yun yung destination natin. Then after ng Sibuyan Island, we'll have to take another boat ride
Yung pump boat naman tayo to Crista Digayo. Bago lang gidabot sa port. And maano kami yun, na breakfast kami yan, ay diri sa Romblon. A few minutes stop lang. Alis na kami ng Romblon Island and off to Sibuyan Island. Sa mga isang oras din yung inintay namin kasi naglo-load pa ng bagong pasahero to Sibuyan yung barko. Ano rin yung mga cargo trucks din. Or in a little bit, mga sabi nga ni Doc, mga around 10 a.m. or 11 a.m. nasa ano lang kami, aming destinasyon. So in a few minutes, we're about to dock at Magdiwang Port, Sibuyan Island. And then after that, we're going to drive from Magdiwang to San Fernando for another 1.5 hours. Depende sa road condition or if you're riding on a private car, so probably it will take you for an hour. And then from San Fernando, the final leg of our expedition to Crista Digayo. So we're about to dock sa, actually, Ambulong Port Galino, hindi siya Magdiwang. Ambulong Port in the town of Magdiwang. Okay. So manog-dock na kami. So may isa pa ka oras, isa pa ka boat ride going to Crista Digayo. Crista Digayo, hindi siya Digayo, no? Okay, basta Spanish. If it's double L, it pronounced as Y. Kaya pa, may energy pa. So, pila na lang, 2 na lang ka biyahe. Mga ka-wonder, this is my first time here in Sibuyan Island. Sibuyan Island is often referred to as the Galapagos of Asia due to its unique and isolated biodiversity. Medyo laid-back life lang dito sa Sibuyan compared to other islands. At dito mo rin makikita ang Mount Giting-Giting. Ang Mount Giting-Giting ay isa sa pinakamahirap na akyatin na bundok sa buong Pilipinas. Ang Mount Giting-Giting ay tinatawag rin itong G2. Short detour lang kami dito, no, with Kuya Glenn. So, yun, punta muna kami ng spring, detour lang. At-check namin yung mga cold spring dito sa Sibuyan Island. And then, baka mamayang hapon, punta na kami ng San Fernando. So off we go sa isang spring resort sa Sibuyan, mga 3 to 5 minutes na lakaran from the main road. Hindi naman masyado mahirap lakarin yung resort dahil hindi naman matarik ang daan patungong Agbalet Forest Resort. Ang Agbalet Forest Mountain Resort ay matatagpuan sa bayan ng Kajijukan, Sitio Kamanglad, Barangay Danao, Sibuyan Island. Tinatawag itong Agbalet because it was named after the balet tree na tumutubo sa lugar. Meron itong natural pool at napakalinis at sobrang linaw ng tubig. Perfect sa mainit na panahon, especially pag summer season. And as of January 2025, ang entrance fee ay nasa 5 pesos per person for local residents and local tourists. At sa foreign tourists, nasa 10 pesos yung entrance fee. Crista Digayo Island o Rostros Crist ay isang nakatagong yaman ng Sibuyan Island sa rehiyon ng Romblon. Isa ito sa pinakamagandang sandbar sa buong Pilipinas. Isa rin ito sa pinakamanghang-manghang lugar na aking nabisita. It is where you will find the white sand paradise. Ang napakagandang islang ito ay nasa gitna ng karagatan at napalibutan ng malinaw at malaasol na tubig. At ang islang ito ay parang hinango mismo sa isang pelikula, as if it was crafted by a filmmaker's imagination. From the moment you set foot on its powdery white sand, sasalubungin ka na ng napakamanghang ganda. Ang malakristal na linaw ng tubig na walang katapusang bumabalot sa paligid. And a serene atmosphere untouched by modern life. Everything about the island evokes the magic and wonder of a cinematic paradise. Ang hirap ipaliwanag kung gaano kaganda ang lugar na ito. At dahil sa hirap ng paglalakbay papunta rito, mas lalo ko itong na-appreciate. This is likely one of the most unforgettable adventures I've ever experienced, with one of the most rewarding endings I've ever had.
Kakagising na namin, kakatapos na rin ng breakfast. Ito, lumalakad the other side of the island, no? Kasi doon kami sa kabila. Ay, din ngayon, we'll check out yung sa likod. Pero kung likod yan o harapan, basta ganyan. Tingnan yung dagat. Ganda ng linis. So pristine. I took my time to stroll around the whole island and enjoy the grandeur of nature, the beauty of Crista de Gallo. If you're planning to visit the island, expect no luxury, no fancy restaurant, solar-powered electricity, just you and nature. After chilling out in the middle of the island, we headed back to the main island of Sibuyan Island and went straight to the Cantingas River Resort. Ang Cantingas River Resort ay kilala bilang isa sa pinakamalinis na ilog sa bansa. Matatagpuan ito sa Barangay Taclobo sa bayan ng San Fernando. Ang tubig nito ay nagmula sa Mount Giting-Giting. And what stands out at Cantingas is its incredibly clear turquoise water. Sobrang linaw ng tubig that we could easily see the riverbed. Napakalinaw ng tubig tsaka malamig. Malamig talaga kasi galing sa bukid eh. I think nakita ko na to sa sa mga tourism na video ng Romblon. Yan yung may tumatalon dyan, no? Ang Cantingas Resort ay paboritong lugar ng mga local at dayuhang turista for swimming and picnic. Ang entrance fee dito ay nasa 70 pesos for adult and nasa 60 pesos naman for minor. And yung rental fee naman ng mga cottages ay nasa 360 pesos. We stayed for a while and then headed back to Romblon Island. Konting kaalaman muna tayo mga ka-wonder. Ang salitang Romblon ay maaring nagmula sa salitang Bisaya na lumlom na kinalaunan naging dumblon, na ibig sabihin ay nakaupo. Ayon kay Miguel de Luarca, isang Kastilang kronista, nabanggit niya sa kanyang aklat na Relasyon de las Islas Filipinas na ang mga pangalan ng mga isla noon ay Lumlom at Donblon. Pagkarating namin ng Romblon, a few minutes ride lang from the port of Romblon, we stayed at Horizon Hotel. Isa ito sa mga bagong hotel sa Romblon at kasalukuyang pinakamalaking hotel sa Romblon. This hotel blends comfort and class with its modern design and calming neutral tones. Pagpasok mo pa lang sa kwarto, sasalubungin ka na ng malinis at napakarelax na espasyo. Ramdam ang maaliwalas at tahimik na ambience ng kwarto. Perfect after a day of exploring the island. At mga ka-wonder, ang deluxe na hotel na ito ay may infinity pool that showcases the scenic shoreline and the untouched coastal beauty of the island. Napapalibutan ito ng napakagandang tanawin ng Marble Capital of the Philippines. At yak, mai-enjoy mo talaga ang stay mo dito sa hotel na ito. Mas lalo mo itong mai-enjoy especially pag sunset, lalo na kung kasama mo pamilya mo, jowa mo o kahit na si number 2 o si number 3. Importante, huwag ka lang magpahuli. Ang isa sa nagustuhan ko sa Horizon Hotel is yung lokasyon. A few meters away, sa baba lang ng kinatatayuan ng hotel, in just 5 minutes drive, mapupuntahan mo ng isa sa pinaka-famous beach sa buong mundo, ang Bonbon Beach. So mga ka-wonder, medyo mahaba-haba yung lalakarin namin, no? Papuntang Budbud Beach, mga nasa mga 1 kilometro din. Pero okay lang yun, kasi nasarado na yung sa yun dun yung sa pinakamalapit na dadaanan namin, sarado. So dito muna kami sa medyo unahan. And yun, hindi pa white sand. Tingnan nyo. O, hindi pa yan. So, nasa dulo pa yung white sand. I think 4 PM na tayo. Pero medyo mainit pa rin. Pero hindi na yung sobrang init. Wonder, we're here at Bonbon Beach. And as you can see, magandang sandbar ito sa
Romblon. And yung maganda pa dito is kasi malapit lang siya sa proper, I think mga 2 to 3 kilometers away. Ka lang ng access dito. Kasi yung iba is naka-close. Pero libre ito walang babayaran yung publiko dito. Tsaka just be mindful lang pag dito kayo sa Bonbon Beach, wag sana tayong magkalat ng basura o mag-iwan ng basura dito. At least we can appreciate yung napakagandang sandbar dito sa Romblon. A laid-back paradise. Bonbon Beach sa Romblon Island ay hinanghangaan dahil sa kakaibang likas nitong sandbar na umaabot hanggang sa Bangog Island. At alam nyo ba, napabilang ang Bonbon Beach sa prestihiyosong listahan ng World's Top 50 Beaches para sa taong 2024 at naiboto bilang ika-38 out of 50 sa pinakamagagandang beach sa buong mundo ayon sa mga nangungunang travel experts at influencers. With its picture-perfect white sand, crystal clear, turquoise na kulay ng dagat, sino ba namang hindi mamangha sa ganda ng Bonbon Beach? Ang dalampasigang ito offers the ideal blend of peaceful relaxation and untouched natural beauty. Kung plano mong makipag-bonding sa mga kaibigan, a quite romantic escape with special someone o simpleng magpahinga at relax, siguradong hindi ka bibiguin ng dalampasigang ito. Kilala bilang Marble Capital ng Pilipinas. Ang Romblon ang natatanging lalawigan sa bansa with a vast marble deposits. Ang marmol ang pinakamahalagang yamang mineral ng Romblon at itinuturing na pinakakilalang produkto ng lalawigan. Ayon sa datos, ang Romblon ang pangalawang pinakamalaking tagagawa ng marmol sa bansa, kasunod ng Bulacan. Romblon marble is of very high quality and comes in shades of white, green, pink, red, and black. Marble quarrying and processing are major activities in Romblon, kaya sinadya ko na rin napuntahan kung saan ginagawa ang marmol. Okay, so mga ka-wonder, nandito tayo ngayon sa paggawaan ng mga marble. Dito yung ini-engrave, dito yung sinesculpt, yung mga nakikita natin din sa market, sa shopping center nila, ng mga marble. So, yun, dito pinapolish, dito yung ginagawa lahat. Pasensya na kung medyo pinapawisan, sobrang init. The artistry and craftsmanship of Romblon's local stonecutters and sculptures have played a vital role in transforming the province marble into more than just a raw material. Sa pamamagitan ng mga naipasa at pinagyamang kaalaman ng bawat henerasyon, kanilang naipamalas ang kahusayan sa pag-ukit at paghulma ng marmol. These artisans have elevated Romblon marble into an emblem of elegance and cultural pride. Mula sa mga estatwa, bantayog hanggang sa mga arkitekturang obra, ang Romblon marble ay naging bahagi ng mga kilalang istruktura sa loob at labas ng bansa. Bawat likha ay hindi lamang nagpapakita ng likas na ganda ng marmol, but also the rich heritage, dedication, and talent of the hands that shaped it. Sa patuloy naming pag-iikot sa bayan ng Romblon, in a few minutes away from the quarry, pinuntahan namin ang isang heritage site ng Romblon, ang Fuerza San Andres. So, andito tayo ngayon sa Fort San Andres, dito sa Romblon. And alamin natin yung maragtas nito or yung history dito ng Fort San Andres. Ang Fuerza de San Andres at Fuerza de Santiago ay twin forts na itinayo gamit ang mga bloke ng mga coral sa tuktok ng San Andres at Calvary Hills. With its strategic location on top of the hills, overlooking the whole town, this twin tower serves as a stronghold during the Spanish colonial period. Itinayo ito ng mga Kastila noong 1644 upang maprotektahan ang bayan laban sa mga pag-atake ng mga Moros at piracy ng mga Olandes o Dutch sa panahon ng 80 Years' War. Noong 2013, idineklara ang lugar bilang isang pambansang pamanang kultural
or National Cultural Treasure sa ilalim ng pangangalaga ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Just to let you know, walang entrance fee dito. So, pwede lang makapasok. Sure, made of corals yung ano, tingnan nyo. Nakita nyo to yung butas na to. Ito yung lagayan ng kanyon o barrel para i-defend yung isla. I think against yung mga Moro raids dati. Aside from the beautiful view overlooking of the town proper of Romblon sa Fort San Andres, dito mo rin makikita ang monumento ni Father Agustin de Pedro o kilala rin as El Padre Capitan. There are several remnants of Spanish colonial rule remaining well preserved in the town of Romblon, with the most prominent being the Cathedral of St. Joseph or more commonly known as the Romblon Cathedral. Sa kagustuhan ko na gustong puntahan lahat, unfortunately kinulang sa oras and we have to go back sa Odyungan sa Tablas Island. To know more about the town of Odyungan, I created a video a few years back. Just check the link in the description. Nasa Odyungan tayo. And this is just a peaceful town. Main municipality na rin ng Tablas Island. And yung access mo dito, if you're from Negros, lang ka pa ng Katiklan kasi may ano naman, may Roro naman or to go from Katiklan to Odyungan direct. And also, pwede rin Katiklan to Luok. Okay, and then from here, pwede mo na ikutin yung ano, yung buong Tablas Island. Isa sa mga pinupuntahan ko dito sa Odyungan ay makita ulit ang mga kamanghamanghang mga halaman ni Doc Kurt, ang mga carnivorous plants o mga feature plants. Ay Dr. Kurt's greenhouse. Tingnan mo, maraming feature plants dito, mga carnivorous plants. Actually, it's called as Nepenthes, pero sa layman's term, it's feature plant. Maghanap tayo ng ano, medyo malaki-laki. Ito, malaki. Yan, kita niyo yan. Pero paano na eh, medyo old na eh. So yun yung mangyayari, maglalabas ito ng nectar, yun, pupunta dito yung mga insects, tsaka matatrap na yan dun. Yan, ginagawa nilang pagkain. So I'm not really familiar na with the Nepenthes, no. So yung kasama ko dito, yan si si Rene, alam niyo yan, mag-ID ng mga Nepenthes. Ayun. So check niyo to, malaki oh. Ayun. Ganda ng plants. Actually, this is a private greenhouse niya. We're just allowed lang to take a shot. So yun. Yun, vlog ko. Romblon may be known for its marble, but there's so much more waiting to be discovered. Pristine white sand beaches, hidden islands, rich festivals, and unforgettable food. The people here, warm, welcoming, and proud of their heritage. So if you're searching for a destination that's raw, beautiful, and full of life, Romblon is calling. Go beyond the marble. Experience Romblon. Alright, so before we end this video, would like to thank Dr. Kurtan and Earl Madla for the hospitality and for touring us sa probinsya ng Romblon. We really enjoyed it, especially sa Sibuyan Island. And also, I would also like to thank Sir Glenn Tansyongko sa Sibuyan Island. Thank you so much, sir, for the hospitality also. And sa accommodations na rin. Maraming salamat po. And also to Rene Aluamento sa pagsama sa akin dito. At saka natuloy yung plano natin na matagal na libutin yung probinsya ng Romblon.